Kat? Igan, isang pulis ang pinatay dito sa lungsod ng Maynila. Patay ang pulis na nakilalang si SPO1 Rodrigo Cortez ng Highway Patrol Group ng Krame matapos pagbabarilin ng di pa nakikilalang sospek dakong alas 9 kagabi. Ayon sa isang saksi na ayaw magpakilala, naglalakad raw ang biktima na akbay-akbay ang isang babae sa may M. Natividad Street sa Tayuman, Manila. Nalingat lamang raw siya ay nakarinig na siya ng isang putok ng baril na sinundan pa ng 3 magkakasunod na putok. Paglingon raw niya ay nakahandusay na ang biktima. Dumating naman ang ilan sa mga kasamahan ni Cortez sa trabaho. Kwento ni PO2 Jose Medina, maraming natatanggap na death threat ang biktima na kaugnay sa kanyang trabaho. Ani ni Police Superintendent James Afalia, hepe ng MPD Station 3. Ayon raw sa inisyal na investigasyon ay pagbaba pa lamang raw ng biktima ng jeep ay may sumusunod na raw dito na lalaki sa raw ito pinagbababaril. Aalamin pa rin nila kung sino at ano ang motibo ng sospek sa pagpatay sa biktima. Igan? Wala CCTV sa lugar, Katrina? Igan, wala tayong nabalitaan kung may CCTV sa lugar. Okay, maraming salamat, Katrina Son. Samantala, maigan sa pang-ronda report, arestado ang 7 hinihinalang kubrador ng Weteng. Puro na lang kubrador na uhuli, ah. Yung Weteng Lord, hindi, ah. At ito'y matapos sila mahulihan ng Weteng paraphernalia. Ano yung ballpen tsaka papel? Sa CP Garcia Avenue, Diliman. Bah, Mayor Bistek, may Weteng sa Quezon City. Yan ang ronda report ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Igan, sa kulungan literal na nagpalipas na magdamag ang 4 na personel at 3 kabo ng Weteng matapos na nakain ng mga pulis ang kanilang iligal na pasugalan sa may CP Garcia, Diliman, Quezon City, dakong alas 9 ng gabi. Nabawi mula sa mga suspect ang ilang mga Weteng paraphernalia at mga pera. Pero kapansin-pansing wala umano ang tinatawag na bulilyo. Suspetsa ng otoridad sa ibang lugar pa ginagawang pagbula at itinatawag na lang sa mga ito ang resulta. Aminado ang otoridad na ikinagulat nila ang unang natanggap na tip na may nangyayari pang Weteng sa kanilang nasasakupan. Suspetsa nila may ilan na nagbabakasakali kung makakayanang maibalik ang Wetengan sa Quezon City. Hindi na nagpaunlak ng interview ang mga nakuling suspect. Mananatili sila nakakulong habang inihanda mga kasong isasampal laban sa kanila. Igan, batay sa ating mga batas, ang mga tumatayong personel ay may katumbas na 6 hanggang 8 taong pagkakabilanggo, habang 8 hanggang 10 taon naman para sa mga tinatawag na kabo o kolektor. Igan? Tanungin mo, hepe ng Quezon City Police. Doon mo malalaman kung may Weteng o wala kasi kailangan payagan niya. Diba? Ayon doon sa mga Sino police ba hepe ngayon ng Quezon City? Si Colonel Regis yan. Ah, okay. Pero ayon nga sa police, Igan, mismong si Mayor Herbert Bautista nagpautos ng naturang operasyon. Kaya nga, kung ayaw ng mayor, gusto ng hepe ng polis. O baka dayaw din yan, di ba? Yung bang dito ka magpapaano, pero sa ibang lugar sila, o ka. Ang yun nga lumalabas, dahil wala yung bulilyo, Igan, parang sa iba daw binobola. Yun, guerrilla. Parang yung mga tayaan, yung mga kolektor, yung mga kabo nandito, yung bulilyo, yung bulahan, hindi nila malaman kung saan. So pinapaabot yung winning number. Dito yung sinusulat sa mga papelitos na kuntawan. Sana bago kinulong, sinabi mo birthday mo, pinatama ka muna. Okay, salamat. Maraming salamat, Oscar Oida. Ganun ang Weteng pag may VIP sa lugar ng bisita. Andiyan si Senator, birthday niya. Sige. Papatamain. Kaya manloloko lang sa tao to Pag kami Sila namimili kung anong numero tatama may kakilala ka na, Lord. Lord talaga, Lord. Sabi mo, birthday ko bukas. Sige, tumaya ka. Mananalo ka. Kaya tayo, di ba tayo the only Catholic country in Asia, di ba? Lolo na lang ako, Lord. Sabihin mo, gambling lord, drug lord, smuggling lord. Talaga napaka-religyoso natin. Samantala, imbisigan na yung may insurance dyan. Kumilos sa Insurance Commission para imbisigan kung posibleng dapat kasuhan ng large-scale estafa ang may-ari po ng Prudential Life Plans Incorporated. Posible raw kasing nagkaroon umano ng illegal na paglipat ng pondo ng kumpanya. Una nang iniutos sa Insurance Commission na itigil muna ang pagbayad sa mga nakiklaim ng pensyon para mapangalagaan daw ang natitirang pondo ng kumpanya. Humingi naman ng pangunawa ang pamunuan ng Prudential Plans Prudential Life Plans sa kanilang mga plan holder. During the time when the plan was developed,
may cap yung increase ng tuition fee ng 10% eh. Pero diniregulate ng government yan eh. So, yung tuition fee, umakyat ng doble, triple. So, hindi nakahabol ngayon yung trust fund. Just in case lang na may makita kaming evidence na deny birth illegally. Pwede yung staff, ganun. Large scale. Large scale. Yung mga, Yan ang presidente ng Prudential Life Plans. Baka magkamali kayo, mabato nyo yung nakasalamin. oo. Yung nakasalamin. Yung isa, ano eh, yan. Yan, Insurance Commission yan. Oo. Yung naunang picture, yun ang dapat imbisigahan nyo ang Lifestyle. ang kayamanan niya ngayon. Dahil okay na siya eh. Pinayaman na siya ng mga, pension Ayan, sabihin mo lang, bankrupt ka na, di Oo, ba? di ba? Paano mo nakukonsensya na sasagutin mo yung edukasyon ng mga anak nitong naghihirap na May konsensya ka pa ba? na magbayad buwan-buwan sa'yo? Ayan ay ahente. Tapos bigla na lang ang pera mo. Wala lang. Wala na. Eh, dapat talaga maimbestigahan yan. Pero ito, dapat yan, huwag bumigay. Baka naman bumigay din yan. Sagot ko na yung edukasyon ng mga anak mo. Huwag ka bibigay, Walang ha? bibigay, ha? Walang bibigay. Walang bibigay. Ikaw na, small lady. Samantala, nakauwi na po sa bansa ang 40 OFW mula sa Syria. Maliit lang ako. Oo na. Ubod daw ng hirap ng sitwasyon sa Syria dahil sa tensyong politikal doon. Ang ilan nga'y tumakas daw sa kanilang mga amo para lamang makauwi. Magpapadala na ang Department of Foreign Affairs ng Rapid Response Team sa Syria kung saan may tinatayang 10,000 OFW. At ngayong papalapit na po ang Valentine's Day, nagpaalala ang Department of Health laban sa pagkalat ng Sexually Transmitted Diseases o STD. Ang mga bagong kaso ng may HIV na nagdudulot ng AIDS umabot na sa mahigit 2,000 noong 2011. Mas mataas ng 47% kumpara noong 2010. Sa tala ng DOH, umabot na sa 8,000 Pinoy ang positibo sa HIV mula 1984 hanggang 2011. Pero dahil hindi lahat ay nagpapasuri, tinatayang pumalo na sa 12,000 ang aktual na bilang sa ngayon. Valentine's Day noong 2010, namigay ang DOH ng libreng kondom para ipromote ang safe sex. Pero ngayon, nilinaw ng kagawaran na limitado sa mga STD na may body fluids tulad ng AIDS lamang ang pwede nitong salagin. Kaya payo ng DOH, mag-stick to one na lang na partner, hindi lamang ngayong Valentine's Day, kundi kahit anumang pagkakataon. At mas mainam pa rin magpasuri sa health center o ospital para masigurong STD-free. Stick to one. Love your spouse. Valentine. Hindi Valentine's. Isang Valentine. Wala akong pakialam sa love life ng iba. Stick to one. Walang bibiyak. Alright, nako, ito naman na balitang abroad naman po tayo. Patuloy din pong epekto ng matinding lamig sa bansang Japan kung saan umakyat na sa 82 ang bilang ng mga nasawi roon. Marami raw sa mga nasawi ay natabunan ng nyebeng na ipon at nahulog mula sa kanilang mga bubong. Ang ilan naman sanhi ng pagkakadulas habang naglilinis at nagtatanggal ng yelo mula sa kanilang mga bahay. Isa na raw ito sa pinakamalamig na panahon na naranasan nila. Sa ilang mga lugar, aabot ng hanggang 10 talampakan ng bumuhos ng nyebe sa loob lamang ng 24 oras. At patuloy pa raw itong madadagdagan sa mga susunod na araw. Pero baka, wow! Hindi lang yan. Is it the whole of Japan or just a Ano yung umakyat na sa 82? sa Japan? Yung bilang ng mga patay. Oo. Ang patay, kala ko yung temperatura. Grabe, ito yung Ano na, negative sila? Parang siyang natakpan na yung snow hill. Anong protection mo sa sobrang lamig? Kailangan, kailangan talaga, sa loob. proper gear, diba? Kung Hindi kasi lalabas minsan ka kahit talaga ganyan nasa loob ka ng bahay, movement papasok at also. papasok ang lamig yan eh. Paano napuno na ng yelo yung bahay mo? Di ba? May mga Ano natatabunan. magtatrabaho niyan, di ba? Kung Paano pupunta ka kasi sa kaya bahay. yun, no? Sa sobrang lamig, kailangan ko maraming kayakap. Hindi Bigla akong maalala ang paalala ng Department of Health. Titimbangin mo para mabuhay ka eh. Kukuyugin ka kung gusto mo ng kaya. Body heat. Group hug tayo para Body mabuhay heat is the tayo. best, di ba? To warm you up, especially when you're naked. Kaya dito di natin Kaya problema nga may eh. kumot eh. Pag sobrang lamig na, tulog na yung operator, napapatay niya eh, di ba? Oo. Kaya nga ito pinag-usapan ng Valentine's sa Japan. Hindi naman po inalintana ng ilang hayop sa isang zoo acquired sa Japan ang matinding lamig doon. Ayan. Sanay naman kasi ang mga sea mammals sa nagyayalong panahon, kaya kahit malamig ay tuloy pa rin daw sila in spreading the love para sa darating na Valentine's Day. Sa Sunshine Aquarium sa Tokyo, agaw pansin ng 2 seals
na nagpa-flying kiss sa audience. Wala raw kasi sa 8 babae at 3 lalaking scene na naroon ang mag-partner at lahat sila single pa. Pero di pa katulad ng mga CEO, very much in love naman ang sea otters na sina Ruchi at Niru na may regalo pang heart-shaped eyes with prawns. Para sa isa't isa. Nasaan yung... Sila na? Kasi yung Sila prawns na. ang importante. Pinakita na Pero kanina. nasaan yung Pinakita na heart? parang kay Sugimura. Ayan. So, at least sa Tokyo pala, hindi ganun katindi. Yung sa may outskirts. Siguro sa mga probinsya na. No? Provincia. Alright, lipat tayo naman sa physical activity. Sa New York City naman sa Amerika, ginanap na ang 35th Annual Empire State Building Run